nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Kagulumihanan pinaparam, kalituhan pinapayapang tuwiran. Kaya't kung siya lamang ang tuwirang tatanggapin at kikilalanin sa buhay, anong di niya mapagbabago sa lahat ng sandali sa mga anak nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Ibon mang nilikha ng Ama, iniba't iba niya ang kanilang mga dako kung saan sila. Ngunit at pasubali, sinabi nga niya ang mga maya ay kay mumura. At mabilis dumami sila. Higit na mahalaga ang tao sa maya. Higit niyang pinahalagahan at binigyan ng kabuluhan. Subalit ang mayang walang halaga na masigit ang kahalagahan ng tao. Paawit-awit, pahuni-huni, pakampay-kampay sa himpapawid. Ngunit panatag silang humahapon sa kanilang pugan at kaysa saya nila. Ang tao, lahat ng pagpapahalaga ng Ama ay binigay na. Marami pa rin ang nagsasabing, ano bang buhay ito? Ano nga ba naman ang wika ng Ama kung tutuntunin nyo lang ang aking layunin? Hahanapin nyo ang aking karbolooban at dadamin yung tuwiran? Sinong mababagot at magsasabing, ano ba ang buhay na ito? Kaya nga, sa tuwinay ang pagbati, sumainyo ang kapayapaan.
upang kung ang paghahari ng kapayapaan ang nasa katauhan, malilimutan lahat ang anumang di nararapat sa kaisipan at ang maghahari ay ang kapayapaang nagdudulot ng kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Lucas. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at lagi huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal, iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ang isang taong masama may habag at awa, at sa kanyang maluwat na pakikiusap ng kapwa ay natututunan din niyang pagbigyan, ang tao pa kayang ang layunin, ang hangarin ay mahalin, kupkupin, arugain at pangalagaan ang kanyang mga anak, ang siya kayang bumigo sa bawat isa? Kung tuwirang ang pagmimithi at pagnanasay tapat at nagtitiwalang ganap. Mga minamahal, sinasalarawan ng kasaysayang ito na bagamat binibigo ng isang masamang hukom ang babaeng balo, hindi siya nagsawa. Patuloy siyang lumapit at patuloy siyang dumulog, dumaing, hanggang sa itong taong walang kabutihan at walang kinatatakutan ay siya'y pagbigyan. Mga minamahal, kung tinutuon lamang ng isip ng tao, ang isip ng tao sa pagtitiwala sa Ama, hindi kaya manambitan silang matapat at magbata? Hindi kaya habang nagtitiis sila sa paghihintay ng pagbibigay niya, ay naroroon ang pananalig na matapat sa bawat isa? Kaya nga, kung tuwirang ang pagtitiwala ng tao sa Kanya ay hindi huwad at hindi paimbabaw. Kung ang isang hukom ay binabalik-balikan ng isang taong balo na wala nang inaasahan na nais niyang pakinggan, ikaw, tao, marunong ka ring mahabag sa kapwa mo at mayroon ka ring pagbibigay. Ang Ama mo pa kaya? Kaya tuwirang sinasabi ng Ama sa pamamagitan ng pahayag niya at tuwirang pinakikilala niya sa patnubay ng kanyang espiritu, walang matimtimang manalangin, matapat na magtiwala, na binibigo, bagkos kay luwat man ng kanilang kahilingan, at sa palagay ay hindi na ibibigay ng ipagkaloob niya isang iglap lamang. Kaya, halina mga minamahal ko, ano ba ang binabata ninyo? Ano ba ang tinitiis ninyo? At sa inyong pagbabata at pagtitiis, ay patuloy kayong naniniwala at nagtitiwala
na kailanman ay hindi kayo pababayaan ng Ama? Hindi kaya isang araw kayo'y lubos na makalaya? At makita ninyo kung paano siya katapat sa kanyang pangako? At mapakita niya mahiwaga siyang dakilang walang kapantay? Halina kayo mga minamahal ko, gawin ninyo sa puso niyo'y maging ganap sa kanya at mapapakita niya ang sinumang anak niyang maniwala at magtiwalang tapat sa kanya kailan may di niya pababayaan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang taong mabuti ang kalooban, mapagtakip sa kapwa nila lang. Kung nalalaman niyang ipagkakahidwaan at ipag-aalitan, ang gagawin niya siya na lamang ang magsasaalang-alang. Sa alang-alang niya sa Ama ang lahat, at nang dahil sa kanyang pagbabata, napapatotohanan naman ng Ama ng mga anak niyang nagbatat kumilalat naging matimpiin sa lahat ng sandali. Siya naman ang nagbigay galak at gantimpala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Iba't iba ang estilo. Maging sa mga bata ngayon, kahit anong gawin mong turong mabuti, aralan mo ng mahinahon, gawan mo pa ng palo, kung minsan ay ibigay mo na yung parang gusto mo pang takutin, sadyang may batang kay hirap itama, kay hirap ituwid. Ganun din sa matatanda. Kaya nga, sa mga gawang ugaling tao, doon napapatotohan at naisasalarawan ang pagkilos ng kalaban at ang pagkilos ng banal. Ang taong madaling makaunawa at tumanggap, mapagparaya at mapagbigay, mapapatotohanan maipagsasalarawan sa sariling pagtupad ang kalooban ng Ama. Subalit, kung hindi ang kalooban ng Amang maghahari, naroroon ang damdamin mong magsusuri kang may tinatangi ang kapwa mo, o dili kaya ay may pinalamang sayo, o dili kaya ay bakit sila'y gayon, bakit ako? Ang hindi alam ng tao, habang nagpaparaya at nagpapakumbaba, nalulugod ang Ama sayo. Kaya nga mapapalad ang mga mapagpakumbaba, mapagparaya at mapagbigay sa kapwa. Isang patotoo lamang na ang isang hukuman na masama ay marunong mahabag at maawa at magbigay, sapagkat sawa na siya at ayaw niya ng paulit-ulit pang lumapit sa kanyang isang balo at baka mainis lamang. Kung itong taong naiinis, na ipagkakalob niya na yung dapat bigay niya doon sa taong nananambitan at tumihiling sa kanya, ang Ama pa kaya? Ang Ama'y hindi kaugali nitong hukom na masama. Magkaiba sila ng pag-uugali. Ang Ama na ipagkakalob niya ang bagay na hinihiling ng mga anak niya, hindi dahil naiinis siya. Hindi dahil gusto niya nang ibigay at dahil naiinis sa paglapit nila. Kundi habang lumalapit ka sa kanya'y natutuwa siya. Habang hinahanap mo siya at pinangangalandakan mo ang kanyang kabutihan, lalong nalulugod siya. Samantalang itong hukom, kahit napakiusapan at ulit-uliting balik-balikan, pagkainis pang nagahari sa kanya, kaya lamang napagbigyan ng balo. Ngunit at pasubali, iba ang Ama. Sa paglapit ng mga anak niya, hindi yamot, hindi inis, kundi habag at awat, pag-ibig, sapagkat naisasalarawan ang pagiging matapat nila. Kaya nga, kapag nakita niya ang katapatan at pakikipagtotoo ng mga anak niyang tapat na kumikilala at sumasamba sa kanya, ang lugod na lugod niyang pagbibigay ay nakakamtan ng mga anak niyang sa kanya'y tapat na tuwiran. Patotoo lamang ng Ama'y mahabagin at mawain dahil sa pag-ibig niya, hindi dahil sa awa at pagkayamot. Kaya siya nagbibigay, kaya siya nagpapabigay ng marapat niyang ibigay doon sa pagbibigyan niya. Kaya't yaon ang pagkakaiba ng isang masama at ng isang mabuti.
na isa sa larawan sa pagbasang ito, ang gawa ng isang kabutihan at ang gawa ng kasamaan. Kaya nga, ang layon at nasa ng Ama ay patuloy na kumilala sa Kanya at habang kinikilala at tinatanggap siya, napapakilala naman ang katapatan at pagiging totoo niya. Nang mga anak niyang sa Kanya ay kumikilala. Nainis ba kayo habang naghihintay kayo? Nabagot ba kayo sapagkat kayo'y kanina pa? At ang sinabi sa inyo'y 12:00 ang simula, 12:30. Mapalad kayo kung di kayo nabagot at nainip. Sapagkat, ano baga ang nararamdaman ng naiinis, nababagot at nagmamahal at natutuwa? Di ba malaking pagkakaiba? Ang naiinis at nababagot, nagpupuyos ang damdamin. Gustong magalit. Ang nababagot at naiinis ay isa lang ang damdamin, pagkayamot. Subalit, ang natutuwa at nagmamahal habang naghihintay, aliw na aliw, nakalilimot siya sa kanyang mga iniisip dahil may pag-ibig dahil nagagalak. At siyaon ang nais ng Ama, habang hinihintay mo ang mga dinudulog mo sa Kanya. Matuwa kang maghintay, magbata. Yaon ang nais niya, habang naghihintay ka ng kapaborang hinihiling mo sa Kanya, ng paglaya mo sa mga dinadaing mo sa Kanya, may pag-ibig na nararamdaman ka sa puso mo dahil pinatototohanan mong kumikilala ka sa Kanya. Subalit, kung sa iyong paglapit sa Kanya, pananambitan at paniniklohod, may kasamang pagkainis, bakit hindi ka na niya pinagbigyan? Hindi nga ba't hindi ka tuwa-tuwa sa Kanyang pananaw? Kaya mga mahal, nawa mapatotohanan niyo sa Ama na ang paglapit niyo'y tapat, ng panambitan niyo'y totoo, na sa puso niyo'y naroroon siya, dinadama at kinikilala sapagkat ang gawa niya'y kaiba. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, kung may hinihiling ka at sa paghiling mo sa Kanya, matamang kang naghihintay na may kaakibat na galak ang puso mo, ikaw kaya'y maiinip? Ikaw kaya'y mababagot? Kailanman ay hindi, sapagkat ang iyong pagbabata, ang iyong paghihintay na may galak at pag-ibig, nagiging daan para ikaw ay huwag mainis, huwag mayamot, huwag mabagot. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Sapagkat, anuman ang pinagagawa mo, o dili kaya ikaw ay gumagawa. Hindi pagdaka, karaka-raka, tapos ang ginagawa at pinagagawa mo. May pinagagawang araw, buwan, taon, bago matapos lahat yan. Gayon din ang pagbabalangkas ng Ama sa damdamin at kaisipan ng tao. Hindi panandalian lamang, tuwiran mo siyang makikilala. Hindi sa panandalian, tuwiran mong madadama kung papaano ang paglingat at paglighari niya sa iyo. Sapagkat kung sa panandalian mo lamang siya kikilalanin, hindi mo siya lubos makikilala sapagkat ang bawat araw at gabi may ginagawa siyang mabuti. Kaya nga, ang nasa niya, makipag-isa, makipagtotoo sa Kanya ang mga anak niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Maliwanag ang tinuran. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na dumaraing sa Kanya gabi at araw man. Pawang katotohanan. Hinirang kayo ng Ama bilang masigit sa mga nilikha niya. Pumili siya ng mga hinirang parang patotoo at pagpapakilala sa mabuti at kabanalang gawa niya. Kaya naman, kasama ba kayo sa napili niya?
Isa ba kayo sa nahirang niya? Ano man ang inyong binabata ngayon, ano man ang inyong pinagsusumakitan at pinagsusumakitan, natupdin at gawin alang-alang sa Kanya, manalig kayo, magtiwala kayo. Ang lahat ng ginagawa niyo'y saksi ay siya. Lirip na lirip niya ang bawat kalooban ng anak niya. Kaya sa Kanya ialay, sa Kanya ihandog, sa Kanya ilagak, siya ang magpapagala. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Iba't iba ang pagpapalaki ng tao sa kanyang mga anak. Iba't iba ang paghubog sa kanilang pag-uugali. Subalit, matwid na sinasabi ng Ama, kung isang tunay kang magulang mabuti at mabait, iba't iba man ang pagpapalaki ng tao, may sasalarawan pa rin sa bandang huli. Kapag sagad na ang pag-iisip ng tao at nabuksan ang pangunawa nito, makukuha rin ang kabutihan mo bilang magulang ka. Buhay bang Ama? Kaya nga, kung susuriin mo lang at magtatanong ka bilang tao, makapagtatanong ka sadya, ano ba namang klaseng magulang yan? Na dapat ay siya ang isang tunay na halimbawa? Ba't ganun ang gawa? Di ba makapagtatanong ka? Subalit bilang tao, ano bang karapatan mo na itanong mo, ba't ganun ang ugali ni Pedro at ni Juan? Wala kang karapatan sapagkat hindi mo siya pwedeng baguhin at di ka makapagpapabago ng kapwa mo. Kaya anong dapat gawin? Manalangin. Tulad ng sinabi, manalangin. Ipanalangin ang bawat nais ninyo, idulog ninyo na may kataimtiman, paniniwalang tapat, pagtitiwalang ganap, at pagsasabuhay sa kanyang mga aral. Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Alin ang nakababagot? Ang pinanonood na nagbabakbakan o yung nagtatawanan? Parehas. Kung hindi ka mahilig manood sa nakakatawa, mababagot ka sadya. Parehas mong kababagutan. Sapagkat kung hindi ka rin mahilig sa bakbakan, wala kang panunurin isa man. Tama ba ga? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kapag ang tao'y nasumpungan niya na ang ligaya ng puso niya, wala na siyang hinahanap-hanap pa sa mata niya na mapanood niya para lumigaya at sumaya na lamang ang loob niya. Sapagkat sapat na ang natanggap niya sa Ama. Sapat nang magpaligaya ng puso niya. Nang dahil hindi naman sa bagay na nakikita at hindi sa salaping nahawakan ang sigla at saya ng damdamin, kundi sa binuksan niya at binuhay na pag-ibig at galak sa puso ng bawat isa. Kaya may taong mapaghinagpis, palabagot, madaling mayamot. Ngunit, laging tandaan, kapag ganito ang nararamdaman ninyo, pumikit kayo at panandalian ay dumulog sapagkat hindi ito tama. Hindi ito nararapat na damdamin ng isang taong kumikilala at tumatanggap sa Ama. Sapagkat alam nyo kung sino siya at ano siya. At alam nyo ang gawa niya. Kayong kumikilala sa Kanya. Ang gawa niya ay mabuti. Ang handog niya ay kabanalan. Liwanag ang taglay niya, hindi dilim. Kaya't kung nararamdaman ng gayon, pumikit ka't manalangin. Hilingin mo palayain nang sa gayon ng mangibabaw, damdamin niyang sa iyo'y marapat buhayin. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga sa dakong ito, hindi lahat magbabalik-balik Hindi lahat magtitiis. Sapagkat may oras kung
tagal-tagal pa si Apo Kunching eh. Talagang ikaw na hindi totoo ang damdamin mo eh, para kang sinisilihan na yan, ang puwet. Nagiinit na. At para ka na niyang sinisiklaban ang damdamin, nag-aapoy na sa inis. Sapagkat sasabihin mo, kala ko ba ikang may oras? Ba't hanggang ngayon wala pa? Kainis naman eka. Katagal pala ikang naghihintay rito. Subalit, alam mo ba yung tuwan-tuwa? Habang may mga nagpapahayag dito, ninanamnam. Pinagninilayan. At nakapagpapagalak, nakapagpapasiya ng kanilang kalooban. Sapagkat ang naririnig nila kapag nililimin mo tinatanto ay pawang kabutihan at makabubuti kanino man. Sapagkat walang naghayag dito na tumindig na nagyabang, nakabili ko ng kotse. Nagpagawa ako ng magandang tahanan. Ay, alam nyo ba, namasyal ako sa ganon. Yun ang nakababakod pakinggan, sapagkat kapalalo at kayabangan. Subalit ang paghahayag mo ng mabuti sa ama't kinilala at nakilala mo siya, ikaw na kumikilala sa kanya, pinagtatanto mo yan. Sinusuri mong maigi. Sinasabi mo sa iyong sarili, nakakatuwa naman siya. Ako kaya kailan ko mararamdaman yun? Kailan kaya ako makakakilala ng gayon? Sana ako rin, para mabago na ang isip ko, para mawala na damdamin kong ito, para hindi na ako nalilito, para hindi na ako nagugulumayanan, para hindi na ako naiinis. Subalit, kung wala kang naunawaan sa mga pinahayag, inis, galit, nagdudumali, ba't di pa kaya magsimula? Nasaan pa kaya yung Apo Kunching na yan? Kaya yan ang patotoo ng Ama. Sa laksang bilang ng mga anak niya, pag niliglig mo't sinala, ilan kaya ang matimya sa kanila? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Kapag ang tao'y mahilig sa moving tinatawag, marami siyang gustong mapanood. Kapag mahilig sa pagkain, lahat ng pagkain gusto niyang matikman. Kapag mahilig sa pamamasyal, kung saan-saan siya magtutungo. Ngunit kapag mahilig ka sa salitang banal, ang hahanapin mo'y makapakinig ng mga aral. Sapagkat doon mo napapatotohanan sa sarili mo, ang salitang banal ay nagbibigay buhay sa iyo, nagpapasiglat, nagpapaalab ng galak ng puso mo, at nagpapaliwanag, nagbibigay ng unawa ng isip mo, kaya ikaw na nadidimlan ay nagliliwanag at napapatotohanan mong ang galak pala ay di sa bagay at sa lapi ni hindi sa pagkain. Ang pag-ibig pala ay di mo makukuha sa isang iglap lamang, sapagkat walang iglap na nagpapadama ng pag-ibig maliban ng Ama. Ngunit kung malayo ka sa Kanya, maluwat mo siyang makikilala at madarama. Kaya halina panahon na takda na para damhin siya ng bawat isa upang sa siyang iglap mapagbago ang puso't isipan nyo at ang damdamin nyo'y magsiklab mag-alab ang pag-ibig, hindi galit, hindi nanakit, hindi pagdaramdam, hindi inggit, hindi selos, hindi puot, kundi pag-ibig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sa mga gumagawa man, madali niyong makita yung alam niya yung ginagawa niya, tukoy niya na yung ginagawa niya. Hindi siya maraming sipat-sipat, hindi siya maraming silip-silip, hindi siya maraming tayo-tayo, tititig-titig, titingin-tingin. Sapagkat kapag tiningnan niya na yung gagawin niya, alam niya na kung papaano niya puhubugin, gagawin, at aayusin. Ganyan ang Ama. Tititigan ng mga anak niya, alam niya na kung anong gagawin sa bawat isa. Kaya kapag nakinig at sumunod sa Kanya, ikaw na matigas ang loob, mapalalambot niya, mapagbabago niya, ang puot ay magiging galak at pag-ibig. Ito isang halimbawa lamang, sapagkat ang Amang bumabalangkas, bumubuo,
at nagbibigay tibay at tatag kanino man. Pagharian kayo, mga minamahal ko. May hinihiling ba kayong inip na kayo? Magpahanggang ngayon, di pa nakakamtan nyo? Alisin nyo ang pagkainip at pagkayamot. Ang ipalit nyo na ngayon, pag-ibig at galak, upang habang kayo'y naghihintay sa inyong mga kinakamtan na marapat makamtan, na hinihiling na dapat nyong matanggap, matuwa naman ang Ama sa inyong panambitan, kayo'y tapat na kumikilala sa magagawa niya. Sapagkat alam nyo, ang bawat ginagawa niya at magagawa niya pa ay di kayang gawin ng tao, kaya't tiwalang-tiwala kayo, napakahirap man para sa kapwa nyo, ang hinihiling nyo para sa Kanya, alam nyong magaan niyang maibibigay ito. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga, may salitang I believe, may salitang impossible, may salitang when at where. Saan mo dapat ibigay ang paniniwala mo? At kanino mo dapat ipagkatiwala ang imposible sa'yo? At saan mo dako ito makikita at paano? Tanggapin mo ang Diyos mo. Makikilala mo ang pagkilos niya sa buhay mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ang ikatlong sulat ni Juan. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo nakilala, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatuto sila sa iglesia rin tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matutulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Narinig niyo baga? At hindi sila tumatanggap sa hindi kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sapagkat binigyan ng pangsuri ang mata, binigyan ng pandinig ang tenga, ngunit at pasubali hindi kayang lumirip ng tao, kaya ibinigay ang Espiritu. Kaya't kung taglay ng tao ang Espiritu, alam niya yung taong may bukalang kalooban. Nadaraman niya yung taong may pag-ibig sa kapwa nila lang. Nasusuri niya yung taong nagpapaimbabaw at sinusubukan siya lamang at hindi niya alam. Habang sinusubukan yung sinusubukan niya, siyang nasusubukan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan ang mga anak ng Ama. Nang wika nga niya'y pinilit hinirang niya. Paniwalaan at hindi man ang mga kapwa nila, sapagkat inibat na iba nga sila, kaya't ang gawa nila'y kaiba nga, kaya hindi mapaniwalaan at matanggap ng madla. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Habang hinihiling mo sa Ama, Diyos ko at Ama ko, batid mo damdamin ko, basang-basa mo laman ang isip ko, ayaw kong magkasala sa iyo, ayaw kong mawalay sa iyo, batid mo at damdamin ko'y tarok na tarok mo, kung papaano ang layon kong makiisa at makipagkaisa sa iyo. Subalit, walang nakabubuti sa akin at walang makabubuti kanino man kung lalayo ako sa iyo at siya'y batid mo. Kaya't arukin mo at talusin ako kung ano damdamin ko.
kung paano ang pagmimithi kung maging tapat at totoo sa'yo. Ngunit kilala mo ako, alam mo buhay ko, alam mo kalalagayan ko, ikaw nang maghari at manguna, at kilala mo ang lahat ng dapat maging kaisa ko. Amen. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat, itinalaga ka sa ganyang gagawin mo, binigyan ka ng balangkas para sa tutok din mo, siya ang bahala sa'yo. Kaya nga sinabi niya, ang mga hinirang niya ay di niya binibigo. Sa araw at gabi man, siya nakatunghay para sila'y pakinggan. Kung tuwirang nakikipagtotoo. Kaya nga, nais niyo bang pakinggan ka? Sundin ka ng Ama, mahirap man para sa'yo, napapadali niya. Nagbata ka man, ngunit di ka nagagalit dahil ikay tuwang-tuwa, alam mong di ka niya pababayaan. Isang araw, pakikita niya sa'yo lahat ng binata mo. May ganti pala siya. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Tapat ba ang Diyos? Nagbabata ka ba sa iyong nararamdaman? Sa iyong mga tinitiis na karamdaman? At habang binabata mo yaan, wala kang ginawa kundi manalangin at sa Ama'y dumaing? Ngunit hindi mo magawang magdamdam at magalit kailanman? Manalig ka habang may buhay, may pag-asa. Maliban na nga lamang kung takdanang iyang karamdaman na tinalaga sa iyo ay kamamatay mo na. Subalit kung hindi pa, maraming paraan siya sa iyong mga binata, kaya kanyang palayain sa isang iglap ay maibibigay niya. Pakatandaan ninyo, walang gumagawa ng hiwaga at himala, maliban siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ganang pagkatao at katauhan sa harapan na nagtuturan ay dito masisimbit at dito mawiwika. Kaya't kung kayo ay nagninilay, nagtatanto at may pagbubulay, maarok nyo ang aking tinuturan, mararamdaman nyo ang aking pagmamahal at tuwiran nyong masasabi sa inyong sarili, o kay buti mo, di ka man nakikita sa pamamagitan ng iyong Espiritu Ama, napadama mo ang wagas na pag-ibig mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dahil tapat, dakila, totoo, at mabuti ang Diyos. Naniniwala ba kayo't nagtitiwalang sa oras na ito ay may nagagawa na siyang mabuti sa inyo? At sa inyong paniniwala at pagtitiwalang tapat ay may gagawin pa sa inyo sa lahat ng sandali ng buhay nyo? At sa inyong pagbabata at paghihintay na magpalaya sa inyo, makalalaya rin kayo? Tuwiran tanggapin nyo at magipagtotoo kayo. Magaganap ito sa buhay nyo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, sapagkat walang magpapatotoo at nagpatotoong tao, kundi Espiritu. At mula sa simula'y Espiritu ang nagpapatotoo at ginagamit lamang ay tao. Kaya naman ang mga ginagamit ay pinagtatawanan, hinahatulan, kinukutsa ng kapwa nila. Subalit sa kabila ng mga naganap sa buhay nila, naroon pa rin ang galak at pagsusumakit, pagsusumikap na sila ay tumupad. Sapagkat pinagtibay sila ng Ama, pinatatag ang damdamin, pinalawak ang kaisipan, pinagbigyan ng marapat sa kanilang mga dapat kamtin. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. I believe sa bawat araw sa iyo, Ama, na ikaw lamang ang sa tinay magbibigay sigla sa buhay ng iyong mga anak sa lupa upang lubos
makamtan ang iyong paghahari sa matapat. Kailan may di nagbabago mga pangako mo, kailan may di napapara ang lakas mo. O Ama ko, sa tuwinang may marapat ka ibigay, natatamo at nakakamtan ng iyong mga anak na tapat sa'yo. Patuloy mong layo at nasa silang lahat ay malubos ang pagkilala sa iyong Espiritu, kaya't patuloy na lumilingap ka, tumatanglaw, nagmamahal, nagbibigay ng ligaya. Kailan may di mo ginawa tao'y bagsak, kundi lahat ang nasa mo ay iangat at isadya. Kaya't sa iyong patnubay at gabay, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, patuloy kang nag-aalay, at kailanman di mo maari kalimutan ang mga pangako mo, pinikas na ilakad mula pa sa anak mo si Abraham, maging kay David at sa iyong anak na sinugod dito sa lupa upang patutuhanan mo kailan may di napaparang mamamatay ang iyong pagmamahal. Kay sarap mong magmahal, kay sarap mong luminga, wala kang kapantay kailan pa man. O Ama ko, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nasiwalat mo at nailahat ang sa iyo ay marapat. Kaya't ang bawat anak mo kumikilala sa iyo, patuloy na binibigay mo ang liwanag at yung aral. Kaya't naririto sila, lingapin mo, masdan mo Ama ko ang nalikong mo at natipon sa pamamagitan ng paghahandog mo na binalangkas at binuo na kailan may di pagkatao, pagkat tanging ikaw ang siyang nagpatupad at bumalangkas at nagbuo, nagpatibay, nagpalago. Kaya't ang may pandinig sa'yo'y makarig
Nekarameneya Hana, Nekarameneya Hana, Nekarameneya na. O aking Ama at Ama nila, bawat kaulatan mo na binahagi mo sa oras at araw na ito, tuwirang saksi ang iyong espiritu na taglay ng babaeng pandak sa harapan ng mga kapwa niya kung paano siniwalat at tinulat mo ang marapat upang pagnilayat at bulayin ng lahat ng tatangkap. Sapagkat tanging ikaw lamang ang liwanag ng buhay na kung kakamtin nilang lahat, walang madidimlan. Nekarameneyahana, Nekarameneyahana, Nekarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kapag dumaratal sa iyong buhay, ang marami kang katanungan, bilang tao, magdudulot sa iyo ng kalituhan at kaguluhan. Alalahanin mo, may Diyos ka na nakikita niya kung paano ka nagtatanong ngunit hindi mo siya makita. Kaya, taimtim mong idulog sa Kanya ang kapayapaan ng kaisipan mo at matugunan niya ang mga tanong mo. Sapagkat kapwa mo, maging sarili mo, di matutugunan ang mga salita at tanong mo, mahirap sagutin ng tao lamang. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong baga kayo? Naiinip baga kayo? Naiinitan baga kayo? Hindi kayo naiinitan sapagkat masarap ang panahon. Nakain mo ba kaapo kunching? Oo, eto pinakikinabangan ko, tinatamasa ko kay sarap ng pakiramdam. Kayo ba'y di nasasarapan ng pakiramdam? Aba, masama ang loob nyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Oh, may sakit ka pa ba? Kung minsan, yung takot na takot sa sakit niya, yun pala walang kwenta. At yung alala niyang pag-iisip na litot na gulo lang, pati damdamin niya, hirap na hirap pa. Para hindi nangyayari ito sa inyo, huwag niyong dibdibin kung ano man iyan. Ang dibdibin niyo, gumawa kayo ng mabuti sa Ama at pakikita niya, mabuti siya sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama, ang lahat sa buhay ay batid mo. Kilala mo ako, kilala mo sila, walang hindi ka nakikilala. Pagkat buhay ka, tapat kanino man, saksi ka sa sanlibutan. Yan po ang totoo. Kapag kinakausap niyo ang Panginoon, sabihin niyo sa Kanya, kilala mo ako, kilala mo ang kapwa ko, ikaw ang saksi sa buhay namin, Ama. Kaya, eto na, sa iyo na puso ko, sa iyo na isip ko, pangunahan mo, para di na ako maghirap ang damdamin at isipan. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, parte-parte, nika na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga parte-parte minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Oy, di pwedeng isa-isa. Di pwedeng isa-isa. Hindi pwedeng isa. Uy, puno na yan. Hindi pwedeng isa-isa. Hindi pwedeng isa-isa. Hindi pwedeng isa-isa. Pwedeng isa-isa. Di pwedeng isa-isa. Buhay po ba ang Diyos? Parte-parte. Naman kayo. Aba naman. Paano ba naman kayo dyan? Aba naman. Parte-parte. Buhay po ba ang Diyos? Ay, nako. Bayaan niyo po.
pagyaman natin, isang truck, para isa. Hindi lang isa-isa. Ano po? Ganyan lang ang buhay. Ano man ang bahaging tinanggap mo sa Panginoon, dapat masyan ka at matuwa, magkaroon ka ng kagalakan. Subalit, ano man ang natatanggap kung di ka marunang, kung ano man ang tinatanggap mo, di ka marunong masyahan, di ka marunong matuwa, naku, ano ka ba naman? Buhay ba ang Diyos? Ano? Anong dapat sa tao? Matutong magkaroon ng kakontentuhan, matutong masyahan, matutong matuwa, matutong magparaya, matutong magbigay, matutong magpakumbaba, matutong magmahal, matutong magpatawad, at matutong kumilalang ganap. Kanino? Sa kapwa mo. Para pintasan mo, tutulan mo ng atulan, o sa Diyos. Para siya'y kilalanin, sambahin mo sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga, hindi ka naman mamamatay pa. Ano? Kaya sabi sa iyo kanina hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa mamamatay. Dami mo nang ginamot dyan no? Nakailang ka na lang ang pa-check up ng pa-check up, ano? Oo nga. Ganun lang talaga, ba't naman ginanyan mo yung mata mo? Nako, pasalamat ka anak at ganyan lang. Nako. Dahan-dahan, pagsakay mo sa sasakyan tulungan mo po ako, ha? Ganon, ha? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, lagi kayong umasa. Dahil buhay siya, laging magtiwala sa Kanya. Dahil nariyan siya, patuloy na damhin, kailan may di maniligtig, ika'y Kanyang aaliwin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ilang taong ka na? 66. Relax ka lang, ha? Kaya sa inyo lahat, may tanong ba kayo? Tatanong ba kayo? Hindi kayo magtatanong. Kakapal naman ang salamin. Inborn yan, anak. Inborn. Kaya dapat di na yan masyadong tutok sa TV. Parang yung reject. Mayroon po ba kayong tanong? Di kayo magtatanong? Wala kayong itatanong? Di rin ako magtatanong. Di wala tayong tanong. Umuwi na lang po tayo. Diba? May gawain pa po mamayang gabi, mamayang hapon. Kaya mababait kayo, no? Di ba mabait kayo? Tingnan nga natin. Sa hilerang dito, wala pang mamamatay.
Wala pang mamamatay, 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 wala pang mamamatay. Ay, wala palang mamamatay pa sa inyo, kaya uwi na tayo. Oh, tingnan nyo man kung may mamatay sa inyo. Ay, hindi naman. Wala pang mamamatay. Tingnan nyo man, wala pang mamamatay. Pero lahat kayo mamamatay. Sa takdang panahon, kayo'y babawiin ang buhay. Yan naman ang pinag-uusapan ng tao. Pag ganyan pinag-uusapan, ayaw ng pag-usapan. Alam niyo po ba, dapat kayo'y laging, sabi nga ng Panginoon, parang hambing sa magnanakaw. Hindi niyo alam kung kailan pinapasok ang, kaya anong gusto niya, lagi kayong sa Kanya ay manahan. At huwag kayong gagawa ng kasamaan. Parang gagawin niya kayong isang tunay na anak na mahahambing sa mga anghel pagdating ng araw. Eh, nakakita na po ba kayo ng anghel? Eh, ako rin, hindi pa. Kaya lang, nakita niyo na ba ang Diyos? Ay, hindi niyo pa nakita ang Diyos. Ba? Kagaling mo naman na po, Kunching. Nakita mo ng Diyos? Opo. Nang nakita ko ang kabutihan niya, nakita ko na siya. Buhay ba ang Diyos? Dahil, kung hindi ko nakita ang kabutihan niya, hindi ako maniniwalang may Diyos. Subalit dahil nakita ko ang kanyang kagandahang loob, ang kadakilanan, kaywagan niya, naniniwala akong may Diyos. Sapagkat kung walang Diyos at di Diyos ang paglilingkuran ko, wag na tayo maglingkod. Umuwi na tayo. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Ba't mo sasayangin ang araw mo? Marami kang dapat gawin sa tahanan mo. Marami kang dapat harapin sa pamilya mo. Marami mong ibigay sa sarili mo. Aba, pagkatapos sasayangin mo lang sa walang kwenta at kabuluhang maglilingkod kang ikaw rin ay mapapahamak at ikaw magbabaliwala sa iyong pinagagagawa. Aba, umuwi na tayo. Uwi na lang tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin, nang tinanggap mo sa puso mo ang Diyos, nakita mo na siya. Nakilala mo na siya. Dahil kung di sa Kanya, wala ka ngayon dito. Wala kang buhay. Hindi ka makabuka ng bibig. Hindi ka makagising sa umaga. Wala kang may dilat na mata at wala ka naririnig. Wala ka na igagalaw na daliri dahil hindi din ginawa yan ng demonyo. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, nang tingnan mo yung sarili mo at nagsalamin ka, napatutuhanan mo ng may Diyos. Dahil kung wala ang salaming iyan na nagpapatutong buhay ka at nakatayo ka, kung anong mukha mo, hindi mo masasabing may Diyos. Sapagkat walang lumikha na demonyo ng tao ang nilikha niya. Ano nilikha ng demonyo? Pagkakabaha-baha, pagkakaalitan, masamang gawa, at di tamang gawa. Yun ang nilikha niya. Subalit, ang nilikha ka niya, mabuti ka na mula sa Kanya. Kaya dapat maging mabuti. Ewan ko, wala sumasagot sa inyo. Ayaw nyo ng mabuti. Buhay ba ang Diyos? Ano gusto nyo? Panig sa kaliwa o panig sa kanan? Taas ang panig sa kanan! Ay, panig sila sa kaliwa. Sabi nila, hiyang-hiya, parang sinabi ng teacher, hoy, taas nga ang kamay ang nagsimba kahapon. Naku, mga sinungaling, tinaas lahat ang kamay. Hoy, taas nga ang kamay ng nananalangin kagabi. Naku, tinaas lahat ang kamay. Nang sinabi, hoy, taas nga ang kamay ng papaluin ko ngayon. Walang nagtaas. Ganyan ang tao, para lang masabi na siya ay nananalangin, nagsisimba, itataas pa parang bata. Eh bakit eka, nagdadasal naman ako, nagsisimba naman eka ako. Eh bakit eka, ano bang pakialam mo sa akin? Ganyan pa ang tao. Mga minamahal, ang pananalangin na hindi pinagyayabang at pinagmamagaling. Ang pagsamba hindi pinagyayabang at pinagmamagaling. Hindi pagpapakitang taong pananalangin at pagsamba. Kundi ito'y dapat ay buo, tapat sa puso mo at hindi man nakikita ng kapwa mo'y ginagawa mo. Kaya hindi na kailangan sabihin mo pa araw-gabi, ako'y nananalangin. Sapagkat anuman ang ginagawa mo, alam ng Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos?
Kaya ang gawin mo na lamang, hindi man makita at wala man siyang alam, yung kapwa mo yan, yung kapwa mo yun, yung kapwa mo yun, ang mahalaga lang sa buhay mo, alam ng Diyos lahat. Kung ano ginagawa mo, kung sino ka, paano ka nabubuhay sa araw at gabi man. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa Kanya kayo magpakatotoo, huwag kanino mang kapwa nyo tao, sapagkat kapag sa Kanya'y nakipagtotoo kayo, kahit kanino makikipagkapwa tao na kayo. Buhay ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, liwanag ang manahan at maibigay na ganap sa buhay nyo, upang ang bawat araw at gabi man ninyo, panatag payapa at di nalilito nagugulo ang isip nyo. Pagpalain kayo. May pera ka na ba? Aba, matuto ka namang matuwa. Hindi kahit naman may pera kay lagi ka pang nakakunot ang noo. Wala ka bang pera? Aba, tumawa ka pa rin dahil hindi naman pera ang nakapapatawa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumakain ka ba? Siyempre naman. Ako ba'y mabubuhay kung di ako kumakain? Ano kinakain mo? Eh di pagkain ka. Ang kaluluwa mo kaya kumakain. Aba, hindi ko kaalam. Kaya, alamin mo, nabusog ba ang tiyan mo? Nasisiyan ba bibig mo? Ang kaluluwa mo'y kumusta? At kapag tinugon ka na ng kaluluwa mo, aba, sino kayang kaluluwa nagsasalita? Wala nga eh. Kaya nga, gawin mo at isipin mo kung anong may bibigay mo sa Kanya nang wag lang ang katawan mo ang nabubusog at nasisiyahan, pati kaluluwa mo mabuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Wala kayong tanong. Di kayo magtatanong para ano't pipila kayo. Kaya uwi na. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mababait po kayo, no? Di ba mabait kayo? Maraming bukas. At ang bukas ay laging may handang ibigay ang Ama. Kaya pwede ba yung bago na lang? Para may tatanong sigurado sila eh. At mayroon dapat sabihin sa kanila, no? Pero yung mga luma, may na... bakit po bago rin akong dating? Ngayon lang po ako nagpunta kasi matagal na ako